Sa video na to, tatalakayin natin ang pangalawang hindi natin alam na nakakasugat sa ating mga anak. Ito ay ang do as I say, not what I do parenting. O sa Gandang gabi mga tatay, at nandito na naman tayo sa isa na namang episode or video na ginagawa ko para sa ating mga tatay, para patuloy tayong maging mabuting tatay sa mga anak natin. Oo, puro tatay, dahil ang channel na to ay pinamagatang Ama Lakas, Ama Malakas Ka. At sa video na to, tatalakayin natin ang pangalawang hindi natin alam na nakakasugat sa ating mga anak. Ito ay ang do as I say, not what I do parenting. O sa Tagalog ay gawin mo ang sinasabi ko pero mong gayahin ang ginagawa ko. Ganyan ka ba? At kung may alam ka na makakaroon ng tulong itong video na to, huwag kang mahiya na i-share mo ito. Dahil ang goal natin ay matulungan ng mga tatay na maging mas mabuting tatay at asawa. So tatalakayin natin yung do as I say but not as I do. So yan yung klase ng parenting, no, na minsan ay nararanasan natin. Paano ba nangyayari ang ganyan? So nangyayari yan pag meron tayong sinasabi, bawa, wag mong gawin ito anak, wag kang gagawa ng ganito, wag kang maging ganito, pero yung mga bagay na yon ay nakikita sa atin. So for example, no, bawa sabi natin sa anak natin, anak, wag kang magsisigarilyo, wag kang mag-iinom, masama yan anak. Pero tayo pala ay nagsisigarilyo o nagiinom. O di naman kaya sabihin natin na, anak, masamang magsinungaling ha. Tapos may tumawag, hello sir, wala ako sa bahay, nandito ako sa labas. Pero nasa bahay pala tayo. Nakita ng anak natin, narinig ng anak natin, nagsisinungaling tayo. Pangatlo, minsan pwedeng sa positive, no? Minsan sinasabi natin, anak, magbasa ka ng Bible, anak, magdasal ka. Tapos di naman nila nakikita na nagdadasal tayo o nagbabasa tayo ng Bible. So yung mga ganyang klase ng pagiging magulang ay nakakasakit sa ating anak. Pwedeng hindi natin agad nakikita, pero hindi natin alam na nakakasakit pala ito. So ang tawag sa mga yan ay do as I say but not as I do parenting. So bakit nga ba ito nakakasakit sa mga anak natin? So una, nalilito sila sa tama o mali. Nalilito sila, hindi nila alam. Kasi minsan kung ginagawa natin, sasabihin nila, tama siguro ito kasi ginagawa ni mama. Naalala niyo yung commercial? Ang numang ginagawa ng matanda ay tama sa paningin ng bata. Alam niyo yun? Siguro baka matanda ako sa inyo o matanda kayo sa akin, pero may commercial nun, tanda ako. Kung ano mang ginagawa natin mukhang tama kasi nga ginagawa ni papa, ginagawa ni daddy, mukhang tama yan. Kung ano nakikita nila, akala nila tama kasi ginagawa natin. Nakakalungkot lang is hindi nga lahat ay tama. So nalilito sila ngayon, pinapagalitan mo sila na huwag ganito, pero ginagawa mo, mind blown. Ito sila, hindi nila alam. Pangalawa, no, patapos nila malito, nawawalan sila ng tiwala. Hindi na nila alam kung pagkakatiwalaan ka pa nila bilang tatay, kasi nga ito yung sinasabi mo pero ito yung ginagawa mo, magkaiba, men. So di nila alam, men. So kaya hindi maganda talaga yan. Nakakasakit yan, pre. Pangatlo, nasasaktan ang puso nila. Lalo na pag pinagagalitan mo sila pag nagawa nila yung mali na yun, pero nakikita nila na ikaw mismo gumagawa nun. Ang sakit nun sa kanila, pre. Lagi mo silang pinagagalitan na wag magalit, wag mainitin ng ulo, wag magdabog, pero nakita nila sa'yo, sasaktan sila nun. Bakit ako pinagagalitan samantalang ginagawa rin to ni papa? At pangapat, nahahadlangan ang kanilang pananampalataya. Bilang tatay, alam ba natin, kaya nga tinawag na Diyos Ama. So, kadalasan kung anong nakita nila sa'yo bilang tatay, iniisip nila na ganun din ang Diyos.
nahihirapan silang manampalataya. Maraming mga bata ang nahihirapang manampalataya ngayon dahil sa naranasan nila sa kanilang tatay. Kaya bilang tatay, kung gusto mo na ang mga anak mo ay lumalim sa pananampalataya sa Panginoon, ipakita mo sa kanila na ikaw ay tao na nagpapabago sa Diyos. So, paano na ngayon yan? Kung nagawa ko yan, kung ganyan ako, kung ganyan ka, ako, ganyan din ako. Lahat tayo. Dahil nga walang perpektong magulang. Wala dad, tatay, papa. Kung tatay ka man na nakikinig nito, at base dun sa mga sinabi ko, parang lalo ka nadurog kasi pakiramdam mo na okay, ang sama ko pala, nasaktan ko pala yung anak ko. Tandaan natin, kung tayo'y malulungkot lang pero hindi natin babaguhin ang ating mga ginagawa, walang saysay na kalungkutan yan. Dapat ang kalungkutan na maramdaman natin ay magdala sa atin sa repentance. Ano po ba yung repentance? Change of mind, change of heart, change of direction. So kung tayo mali yung direksyon natin noon, kung tayo palayo tayo sa Diyos, parang hindi tama yung direksyon natin, magkakaroon tayo ng change of direction, 180 degrees, at lalapit tayo sa Panginoon. Gagawin natin yung tama at kukuha tayo ng grasya na binibigay ng Diyos sa lahat ng gustong bumalik sa Kanya, mabuhay ng tama, maging mabuting tatay. Lahat yung gusto ng Diyos yan. Gusto ng Diyos na maging mabuti kang tatay. Actually, gusto ng demonyo na maging masama kang tatay. Alam mo kung bakit? Kasi kung ikaw na tatay ay hindi naging magandang halimbawa sa anak mo, ang magiging generation na susunod, no? Kung hindi sila magagabayan ng tama, magiging leader na korap, magiging mga tao na walang pakialam, magiging mga tatay na hindi rin mag-aalaga ng mga anak nila. Kaya gustong-gusto ng Satanas na maging masama kang tatay. Pero ang gusto ng Diyos ay maging mabuting tatay ka. Kaya kung ikaw ay nagnanais na maging mabuting tatay, tutulungan ka ng Diyos, kapatid. 100% sure ako dyan. Chat mo ako, papatunayan ko sa'yo. So anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin kung ganito tayo na parent? Do as bubulol na ako, di ba? Do as I say, not as I do. Kung ganyan tayo, bilang tatay, anong gagawin natin? Number 1, hindi mo kailangan maging perpektong magulang, kailangan mo lang maging totoo. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging authentic. Authentic, ha? Big sabihin yan, pakita mo. Oo, tao ako, nagkakamali ako. Huwag kang magkunwari na ikaw ay isang napakagaling na tatay, na ikaw ay perfect na tatay, na ikaw ay superman na tatay. Huwag mong hayaan at ganun yung tingin ng mga anak mo sa'yo. Because yun ay isang peking imahe. Pakita mo ang iyong authentic self, na ikaw ay isang tatay na nagkakamali, pero nagnanais na maging mabuting tatay. Baka naman sabihin mo na, papakita ko kung ano ako, lasenggo ako, talagang basagulero ako, talagang sinisigaw ko yung mga anak. Ito ako, this is the real me. Real na real. Baka ganun sabihin mo, pakita mo yan. No. Ang ibig sabihin ko, pakita mo na hindi ka perfect, pero ikaw ay nagsisikap na maging mabuting tatay. Number 2, matutong humingi ng tawad. Mga daddy, hindi nakakasakit, hindi nakakabawas sa pagiging tatay natin ang paghingi ng tawad. Ang pagsusori sa mga anak natin ay hindi nangangahulugan na tayo ay parang under na ng anak natin. Bagkus, kung tayo ay nagsusori, hindi tayo magkakamali, nakikita ng mga anak natin na pwedeng magkamali at pwedeng bumangon pag nagkamali. Number 3, kung ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoon, ipakita mo na ang gawa ay kasama ng pananampalataya. Faith without work is dead.
So pakita mo na dahil ikay may personal na relasyon, dahil ikay kumikilala sa Panginoon, sinusundan mo yan ng gawa at hindi lang puro salita. Number 4, maging halimbawa ng pag-ibig at pagpapatawad. So alam na natin na hindi nga tayo perfect, lalo na yung anak natin. So maging halimbawa ka na pag sila'y nagkamali, wag mo sila kagad na pagpapaluin, no? Wag mo sila kagad na bungangaan, salitaan ng mga masasakit na salita. Pakita mo na ikaw bilang tatay ay handa ka rin magpatawad. May mga panahon na may usapan na kami ng anak ko na pag ginawa niya to, papaluin ko siya. Pero ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanya na bilang pagpapatawad, pumili ka ng ipapalo ko sa'yo. So minsan pinipili niya papel lang, so hindi siya nasasaktan, no? Pero hindi lagi nangyayari yun. So minsan kailangan natin silang paluin para matuto, pero ito yun, huwag kang magdisiplina kung ikaw ay nasa height ng emosyon, dahil siguradong hindi maganda ang kalalabasan. Pahupain mo muna ang emosyon mo at saka mo sila kausapin, paliwanag mo kung bakit mo sila dinidisiplina. At guys, hindi lang palo ang disiplina, okay? So sinabi sa Bible na pwedeng paluin ng anak, pero hindi yung palo na pangbantay bata, yung palo sa isang ganun lang sa kamay, yung mararamdaman nila. Pero hindi lang palo ang disiplina. Hindi ka pwedeng mag-cellphone, hindi ka pwedeng lumabas ng 2 days, or kung ano man yung mga pwede pang ibang disiplina sa kanila. Pero again, maging halimbawa tayo ng pagmamahal, pag-intindi, at pagpapatawad. At number 5, last na dapat natin gawin, ipaalala na sama-sama tayong lumalago. Na lumalago tayo dahil mahal tayo ng Diyos at gusto ng Diyos na maging mabuti tayong tao. Mga tatay, wag nating gawin na tayo ay maging do as I say but not as I do, parent. Wag nating gawin yan. Ipakita natin na kung ano yung sinasabi natin, na gusto natin silang maging kung ano man, maging mabuting tao, maging tao na totoo, na hindi nagsisinungaling, dapat hindi rin tayo nagsisinungaling. Okay? So I hope may natutunan kayo sa video na to para maging mas mabuting tatay. And kung ito'y nakatulong sa inyo at naniniwala kayo na makakatulong to sa iba, huwag kayong mahiya na i-share ang video na to sa mga tao na kung saan makakatulong ito. Magandang araw sa inyo lahat. Ama lakas, Ama malakas ka.